Hello, hello everyone. Ako guys, grabe. Bilib na talaga ako sa mga kapulisan natin ngayon. Wow, palakpakan! Grabe, standing ovation talaga yung mga kapulisan natin, guys. Sobrang sipag talaga nila, sobrang sipag at tiyaga nila, no? Grabe talaga, hindi talaga sila tumitigil sa panghuhuli, guys, sa panghuhuli ng mga vloggers. Kala nyo oo. Sobrang sipag nila guys at grabe, no? May nahuli na sila. Ay, may kinasuhan pa pala. Hindi pala nahuli. Oo, sobrang busy sila sa pagkakaso ng mga vloggers. Eto panoorin natin. Nagsampa na ng reklamo ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police laban sa isang lalaking vlogger sa Davao. Ito ay matapos matukoy ng pulisya na ito ang nagpakalat ng impormasyon na niraid ng nasa 30 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at 70 Special Action Force o SAF Commandos mula sa Luzon ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat ng fake news ang naturang vlogger dahilan para sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa bahay nito. Alam nyo guys, parang siguro biktima din tong vlogger na 'to. Kasi alam nyo, yung parang alam na kasi nila na grabe talaga yung suporta ng mga tao diyan, 'di ba? Siguro may nagtiktik sa kanya na, "Uy, ganito, may darating na mga may sinugod." So, siyempre nag-post kaagad siya. So, yung mga tao, grabe, grabe nawindang yung mga tao at talagang nagpuntahan sa bahay ni PRRD. Biktima yata 'to siya, hindi ko rin alam, hindi ko talaga masabi, kasi sino namang tao in the right mind 'no, na gagawa ng issue na pro Duterte pa talaga na gano'n, may sumugod na wala naman. So siyempre baka inano talaga 'to siya guys, baka may tik-tik sa kanya ng gano'ng information. Eh, siguro hindi na niya na-verify kasi siguro ano talaga yung pagkasabi sa kanya as in urgent, yung gano'n. Parang sa'kin lang yun, Ang na-file po na kaso ay violation po ng Revised Penal Code Article 154 o ito po yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 o ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2020. Ang naturang vlogger ay nag-umpisa noong May 1, 2020. Mayroon itong 218,000 subscribers at umaabot na sa mahigit 20 million ng views sa kanyang mga vlog. Sino kayang vlogger na 'to 'no? Kung sinong may alam sa inyo guys, paki-comment nga kung sinong vlogger 'yan para ma-anuhan natin, ma-follow natin or mapuntahan natin yung page niya. Delikado may follow yung vlogger na 'yun kasi delikado 'no, kaya talaga tayo nagre-react lang tayo sa mga videos nila 'no, hindi tayo alam mo yung gagawa ng mga issues na wala naman tayong kaalam-alam, oo. Delikado talaga 'yan guys, naku, mag-ingat talaga kayo, naku talaga. Alam niyo guys, ano talaga yung mga PNP natin ngayon sobrang busy 'no, sa mga issues na 'to. Samantalang alam niyo yung binalita, saan ko ba yun nakita Oo, may ilang Koreano ba yun, yung kinidnap, ta's na-release na, buti naman at na-release na. Balita yata yun na page, oo. Alam niyo yung mga Koreano, alam mo yung nagbabanggaan, alam mo yung sa NAIA, 'di ba? At hindi mo naman talaga masasabi na ano, na mga alam mo yung kasi yung sa NAIA, hindi ka naman 'di ba magpapalakas ng, paandar mo dun kasi hindi naman ano dun, hindi naman yun highway, siyempre slow mo lang yung mga sasakyan dun pero grabe guys, bumlusok talaga 'no?
Parang meron talagang problema sa mga ano, sa mga utak na may connection siguro 'to sa drugs, yung mga gano'n. Grabe sobrang daming krimen. Tapos, 'yan nga lang hindi kasi nakikita ni Ate Claire. Kasi 'pag hindi nakikita ni Ate Claire guys, fake news. Kaya guys, before nyo i-post, i-send nyo muna kay Auntie Claire para makita niya. Ewan ko guys, hanggang hindi nila ina-acknowledge na marami talagang krimen, wala talagang mangyayari. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Kasi nagbubulag-bulagan sila na wala talagang krimen na nangyayari. Naka-focus sila sa vloggers. Naka-focus sila guys sa vloggers. Kasi yung vloggers lang yung tunay na nagbabalita. Yes, no? Kasi sila puro pinagtatakpan yung mga mainstream media puro. Tingnan mo yung kaso, 'di ba? Binalita na sa Hong Kong, binalita na sa Taiwan, sa iNews, sa international news. Binalita na pero guys, walang balita sa Pilipinas. Only in the Philippines talaga 'yan, guys. Grabe, bilib na talaga ako dito sa Pilipinas. Kayo guys, anong masasabi nyo? Kahit anong alam mo yun dito sa amin, Mindanao to guys, sa Mindanao. Minsan lang may traffic dito at alam nyo yung mga kalsada namin dito, thanks to PRRD oo, naging 4 lanes. At alam guys, kahit sobrang, alam mo yun, hindi naman malakas yung, ano niya yung paandar niya, grabe, sumalpok pa rin yung motor sa multicab na jeep. Oo, sumalpok. Alam mo yung gayon, nag-overtake tapos pang ganun. Yun ang laki-laki ng kalsada 4 lanes Kaya hindi mo talaga kahit anong ingat. Pag talaga may mga adik, may mga lasing, may mga ganong mga klaseng mga tao. Kaya kailangan talaga natin mag-pray guys. Pray every time na lalabas tayo sa mga bahay natin. At most importantly, pray for the Philippines. Pray for the Philippines talaga guys. Pray na walang mangyayaring dayaan sa midterm election. Meron man, pero talagang hindi nila kayang malampasan yung sumusuporta talaga sa tama. Oo. Yun talaga yung pag-pray natin everyday. Kaya thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.